Today ay gagawa naman tayo ng no oven bibingkang malagkit sa latik. Yes po, hindi natin i-oven ang ating toppings dahil ito ay lulutuin natin sa kawali. Hindi nga ito tumitigas at hindi rin nalulusaw kahit nga abutin pa ito ng kinabukasan. Para makuha mo ng tama ay panoorin mo ang video na to hanggang dulo. Ang unang gagawin natin ay isaing muna natin itong kalahating kilo ng malagkit na bigas. Hugasan muna natin to ng 3 beses and then ilagay natin ang 2 1/4 cups ng tubig. Pwede rin kayong gumamit dito ng pangalawang piga ng nyog. Isasaing lang natin to na parang nagsasaing tayo ng regular na bigas. Next ay lutuin na natin itong ating latik or yung ating pinaka-toppings. So gagamit lang tayo dito ng half cup ng brown sugar, pwede rin ang dark brown sugar. So ang pinakainit ng ating apoy dito ay nasa low heat lamang para hindi masunog at para hindi pumait ang ating toppings. At kapag napansin nyo na medyo nagme-melt na siya ay haluin natin ito until matunaw na yung ating asukal. So reminder lang guys, ang ating apoy dito ay nasa low heat lamang. Dahil once na malakas yung ating apoy dito, ang mangyayari dito ay masusunog at papait yung ating latik. Kapag wala na tayong nahahalong buo-buo or pakiramdam natin ay natunaw na yung ating asukal, ilagay naman natin itong ating gata. So maglalagay tayo dito ng 2 cups ng purong gata. So ibig sabihin wala itong halong tubig. Dapat ay purong gata talaga. So kapag nailagay na natin yung ating gata, ilagay naman natin ang apoy sa medium heat. And then, haluin natin to until maging thick na siya. Kapag nailagay na natin yung ating gata, yung ating asukal dito ay magbubuo-buo. Pero huwag kayong mag-alala dahil later on ay matutunaw din yan. So ayan, after ilang minutes ay ganito na siya, natunaw na yung ating asukal. And still, yung ating apoy ay nasa medium heat. So this time ay medyo matalsik yung ating mixture, kaya naman ingat lang sa paghalo para hindi kayo mapaso. After ilang minutes, mapapansin nyo, medyo thick na yung ating latik. Patuloy lang tayo sa paghalo. Kapag ganito na yung ating mixture, ay ilagay na natin yung ating apoy sa low heat. Then, continuous lang sa paghalo until maging thick na siya. So, ayan, thick na yung ating latik. Kapag ganito na siya, ay hanguin na natin ito at patayin na natin ang apoy. So ayan, ito yung hinahanap natin na tamang texture ng ating latik. Inurasan ko nga pala to simula nung mag-umpisa akong magluto. So bali, natapos ako sa loob ng 20 minutes. So ayan, ilagay lang muna natin sa isang lagayan at iset aside muna natin. Next, ay lutuin naman natin itong ating sinaing na malagkit na bigas. So, gagamit lang tayo dito ng 1 cup ng pangalawang gata ng nyog, 1/4 cup plus 2 tablespoon ng puting asukal, pwede rin ang wash sugar. Kung gusto niyo ng mas matamis, ay pwede nyo gawing half cup yung ating asukal. Maglalagay din tayo dito ng 1/4 teaspoon ng asin, pampabalance ng tamis. Then, once na kumulo na yung ating gata, ay ilagay natin ang apoy sa low heat at haluin naman natin itong ating malagkit until maging thick na siya. So ayan, kapag napansin nyo na medyo mabigat na siyang haluin at dumidikit na siya sa sandok, ay okay na to. Pwede na natin tong hanguin. Dito ko siya ilalagay sa size 12 inches na bilao. Itong ating recipe na kalahating kilong malagkit na bigas ay tamang-tama lang sa size 12 inches na bilao. So ayan, spread lang natin until mapuno yung ating bilao. Ito yung ating latik, so malamig na siya pero tingnan nyo, hindi siya tumigas at hindi rin siya nalusaw. Kaya dapat ay tapusin nyo ang video na to para makuha nyo ang tamang sukat at tamang procedure. Then ilagay na natin yung ating latik toppings. So itong ating latik ay saktong-sakto lang din dito sa ating size 12 na bilao. So sa ganitong size ay pwede natin itong ibenta ng 350 pesos. Pero mas maganda na mag-coasting pa rin kayo kasi iba-iba tayo ng lugar at iba-iba din tayo na mga binibilhan. So sa pag-slice ay kayo ang masusunod kung anong gusto nyong i-slice. So ganito yung aking ginawa. Kaya kung wala kang oven ay huwag kang mag-alala dahil makakagawa ka ng ganito kasarap na bibingkang malagkit sa latik. Itong ating bibingkang malagkit ay hindi siya ganun katamis. Kaya kung hindi kayo mahilig sa matamis ay saktong-sakto ang recipe na to. At ayun lang muna for today. Bye!